Hello, my dear friends. Welcome to this four-part reflection series that we call Journey Through Advent. I am Father Joel Hason of the Archdiocese of Manila and of San Carlos Seminary. Ako ang inyong magiging kalakbay ngayong panahon ng Adbyento. Welcome to our reflection on the fourth Sunday of Advent. Excited ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Are you now excited for the birth of our Lord? We are now on the fourth Sunday of Advent. Ilang araw na lang ipagdiriwang na natin ang Kapaskuhan. On the fourth Sunday of Advent, our Gospel recalls to us the scene of the visitation, the second joyful mystery. Si Maria, na noon ay nagdadalang tao na rin, binisita ang kanyang pinsang si Elizabeth, who, according to the angel Gabriel, was already on the 6th month of her pregnancy. Ano ba yung nangyari doon sa Ebanghelyo? Nung magtagpo si Maria at si Elizabeth, nung tinawag ni Maria si Elizabeth, Elizabeth said, "At the moment I heard your greeting, the baby in the womb leapt for joy." Nang marinig ko ang tinig mo, ang sanggol sa aking sinapupunan ay tumalon sa saya. What can we learn on this fourth Sunday of Advent? Again, let me share with you three simple things. Ano bang itinuturo ni Maria at ni Elizabeth? Number one, be bearers of unplanned joy. Si Maria, dala-dala sa kanyang sinapupunan si Jesus. Si Elizabeth, si John the Baptist naman ang nasa kanyang sinapupunan. Pero yung kanilang pagtatakpo ay puno ng kagalakan. Elizabeth did not expect that Mary would visit her, and yet the unexpected visit of Mary brought her immeasurable joy. Alam nyo, sa mga panahon ngayon, baka pwedeng yan din ang ating gawin. Let us bring unexpected joy to many people around us. There may be many Elizabeths around us. Baka meron mga Elizabeth sa ating paligid, mga kaibigan na matagal na nating hindi tinatawagan, mga kaibigang matagal na nating hindi nabibisita, or maaring kaaway na talagang matagal na nating hindi binabati. In this Advent season, why not bring unplanned joy to those people? Padala mo yung simple text message. Padalan mo ng message doon sa messenger. O kaya naman, bisitahin mo to say hello. Who knows that unexpected visit will also bring to them an unexpected joy. Isa yan sa mga simpleng bagay na pwede nating gawin ngayon Advent season. Be a bearer of unplanned joy. By the way, Mary was already pregnant. Dala-dala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan. Alam nyo, kung meron sa inyong ang pangalan ay Christopher, magandang pangalan yon. Kasi ang ibig sabihin talaga ng Christopher, bearer of Christ. Bearer of Christ. When you become a Christopher, you become a bearer of Christ. And when you bear Christ within you, you will bear and you will bring joy to the persons around you. So yun din yung ating gawin. Dalhin natin si Jesus sa ating pagkatao at ibahagi natin ito sa ating kapwa-tao. Be a bearer of unplanned joy. Secondly, what can we learn? Be a multiplier of joy. Be a multiplier of joy. Ano naman ibig sabihin ng multiplier? Simple lang. Ang kasiyahan, pag pinagsamahan, nadadagdagan. Ang kalungkutan, pag pinagdamayan, nababawasan. When we visit someone, when we share joy with someone, that joy multiplies. Maybe this Sunday of Advent, this fourth Sunday of Advent, yun ang gawin natin. Let us be happy with those who are happy. Let us rejoice with those who rejoice.
makipagdiwang tayo, makipagsaya tayo. Let us double their joy. At sa kabilang banda naman, makihati tayo, makiramay tayo doon sa mga nagdurusa. Baka meron tayong kakilala na ngayon ay may dinadalang mabigat na bagay. Baka meron tayong kakilalang kaibigan na alam natin ngayon ay namumroblema. Dalawin natin sila. Samahan natin sila sa kanilang lungkot or samahan natin sila sa kanilang saya. Let us lessen their load. Let us double their joy. Let us be multipliers of joy. And then lastly, be vacant for real joy. Be vacant for real joy. Sa ating ebanghelyo ngayon, isang birhen at isang baog ang nagtagpo. A virgin and a barren met. What is common between a barren woman and a virgin? What do they have in common? An empty womb. Yung kanilang mga sinapupunan ay walang dala. Of course, ngayon, alam natin meron ng dala. But when Mary was still a virgin and when Elizabeth was still barren, they represented an empty womb. Bakit ba laging ginagamit ng Diyos ang birhen at ang baog sa Ebanghelyo? Because an empty womb is a symbol of a vacancy for God. Yan ang itinuturo ng mga birhen at ng mga baog. Siguraduhin natin na meron tayong lugar para sa Diyos. Dahil kung tayo ay punong-puno, baka wala ng lugar ang Diyos para sa ating buhay. If our hearts are already filled with superficial joy, maybe there will be no more place for real and genuine joy. Kaya sa linggong ito, sa araw na ito, yun ang ating siguraduhin. Alisin natin yung mga bagay na hindi naman totoong kasiyahan, and let us give space, let us give tunay na lugar para sa tunay na kaligayahan. Let us be vacant for real joy. On this fourth Sunday of Advent, as we anticipate the joy of the birth of the Lord, let the Virgin Mary and let the barren Elizabeth be our model for anticipating and welcoming the birth of the Lord. Have a blessed fourth Sunday of Advent.